This or that. Yeah. Kasi nag-trending yung shows mo. Mm. 'Di ba? Dead Kids or Danina? Dead kids. Yes, Dead Kids or ang mga kaibigan ni Mama Susan. Dead kids. Dead Kids or Missed Connection. Dead kids? Oh, dead kids. Pero maganda rin yung Missed Connection. Oo naman, Yeah. oo naman, oo With naman. Miles. Dead Kids or Chances Are You and I? Pwede ba both? Hindi. Isa lang talaga. Yeah, that's the game. Fun doing, memorable. Fun doing eh. Kung yun ang basihan is parang parehas naman kasi talaga sila eh. Pero yung nagmulat kasi sa akin sa pelikula, Dead Kids. So, hirap They're both pumili. memorable kasi yung Chances Are You and I. Doon ka na-nominate sa FAMAS, if I'm not Yes, mistaken. siguro pipiliin ko yung Chances Are Yun. Yes, Chances Are You and I, which is on Netflix nandun pa. Yes. Chances Are You and I or After All. Chances Are Yun. Chances Are You and I or Mananambal. Chances Are Yun. Chances Are You and I or Everyone Knows Everyone. Everyone knows everyone. Ito, nabigla ako na you're part of it. Yes, Kasi parang nandun nga and wow, talagang dekalibre lahat. And you're one of them because you're magaling ka rin talagang Grabe. actor eh. Yes. Ano sabi mo doon? Ang masasabi ko lang, ako rin mismo nabigla. Kasi nung in-offer sa akin yung role, hindi na ako nagdalawang isip nung nabasa ko yung storya. Plus, kung sino yung mga cast. Lahat sila, grabe. As in, Retindi. dream cast ko, kung sino man yung mga nandito. As in, I feel honored and blessed to be part of this project. Kasi hindi ko siya na-imagine na magiging part of. Oh my God. Mapapanood natin ito sa October 22. Ito Yes. tanong ng mga fans, Kelb, baka kasi mag-misinterpret nila ba't ka naka-shades and all. Ay, naka-shade. So, actually, may grado siya. So, gusto mo siya i-try. Ay, oo nga. Oo. Kita ko pa lang. Saka may astigmatism and nandito yung ilaw. Yes. Masisilawin po. May ako sa ilaw talaga. Ang So, lakas talaga ng ilaw. So, Baka kasi, alam mo naman, mga Oo. netizens. ako, kumbaga, nag-shades ako on purpose din. Kumbaga, hindi minsan, masisilawin talaga ako, pero para at the same time, nakikita ko pa rin yung mga tao, kaya may grado din yung shades ko. Tama. So, So, minsan, binabagi ko lang siya sa fashion, na may sense din, kasi hindi ako sanay na nagko-contact lens ako, kaya pipiliin ko na din na magsalamin. Which is bumagay din naman. Salamat. Talaga, you look superstar na talaga dito sa Hindi. dating. Ito naman, speaking of show naman, Encantadia is really doing well. At yun na nga, pumasok na nga, si SB19 Justin. Yes, oo. Grabe yung eksena nyo doon. Ang masasabi ko si Justin sa para siyang artista na talaga. Kasi sa first time niyang umarte, napaka adaptive niya eh. Ang dali niyang makabisado yung gagawin niya at prepared siya. Hindi niya pinagsasawalang bahala yung ginagawa niya. Hindi niya pinaparamdam sa amin na baguhan siya at hindi rin namin naramdaman na bago siya kasi ang galing niya eh. Even sa mga fight scenes, kabisado niya. Siguro nakatulong dun yung pagiging dancer niya. din yun. No? Kasi ang ganda niya gumalaw. Tapos, memorize niya yung lines. And, open siya to learn. Yun yung maganda kay Justin na kagandahan ng character sa pagiging artista. Yes, na-adapt talaga niya. And nakita natin nag-trending. Grabe yung sagutan ninyo. Tapos, mali daw yung sagot mo. Sagot ko sa Dun sa sinabi niyang bugtong. Yun na kasi yung pinalabas kagabi. Oo, yun na Ayun nga yun. Napanood nga namin yun. Syempre, yun yung nasa script. Diba? Parang, hindi naman natin pwedeng sawayin yung writer. Yeah. So, we're the artist, we're the actor. So, kami lang yung instrumento para magatid ng kwento sa audiences natin sa mga kanilang tahanan. Ano? At bagay na bagay talaga sa kanya yung role. Yung Salamat. palitan May isa ninyo. pa akong nakita yung pag-ash na, yung ash na, mash na lash na, no? Oo, yung Ah. oo nga. Actually, Trending din totoo yun. Nahirapan ako dun sa part na yun. Oh, yeah. Kasi, ang taas nung notes. Parang, in-adjust ko na lang siya sa kaya ko na level. Kasi, parehas babae yung pinagmulan. And, yung tono na binigay sa akin Was is yung tono na pang female babae. key. Female key siya. So, tinry ko lang siyang i-adjust. Tapos, during that time, sobrang paos ang boses ko dahil sa Oh, puyat, yun yung dahil tip, sa yeah. pagod.
And sabi ko, sige, i-enjoy ko na lang yung gagawin ko. And hindi naman yun yung importante para sa akin. Yung magic, kapag kinanta mo yung chant. Kasi ang chant, yung pagkanta ni Ada Alena, hindi naman yun porke maganda ang boses nila. Tama. Dahil yun sa kagandahan ng boses, yung effectivity ng chant. Nandun talaga siya sa end chant. Kumbaga, Pagkakadali. nasa chant talaga siya. Kumbaga, nandun sa... Yung mismong words mismo magical na siya. Inherit na siguro. Kaya kahit na may maganda ang boses o hindi, as long as galing siya sa puso mo, na kinanta mo siya, magmamanifest yung magic na yun. Yes, tapos speaking of show parang mag-extend ang Sangre, which is good news Good news talaga siya para sa amin, and of course gusto ko magpasalamat sa lahat ng Encantadix and mga sumusubaybay sa amin gabi-gabi sa TV, sa YouTube, sa Facebook o sa lahat ng digital platforms. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay patuloy namin kayong na-entertain sa aming programa. Yun lamang po, sana po patuloy niyo pong suportahan kami hanggang sa aming mga susunod pang kabanata. Ayan. And my last question, since I'm a fan of SB19, what can you say about them? SB19, gusto ko silang, hinahangaan ko sila kasi parang nire-represent talaga nila yung Philippines. Pilipinas, So, kumbaga, para sa akin, napapanindigan nila yung branding nila. Kumbaga, hindi lang si Justin, hindi lang si Pablo. Kumbaga, kahit may kanika-nila silang characters. Pero iisa sila ng As one. goal, iisa sila ng hangarin talaga na may taguyod yung kanilang pangalan na sa SB19 at the same time, dalhin yung pangalan ng Pilipinas. Pilipinas. Nice said. Salamat din sa kanila kasi meron tayong mga kapwa Pilipino na napapaligaya sila through their performances and personalities. So, sana patuloy silang gumawa ng contribution sa ating industriya at sa ating bansang Pilipinas. Yes, umaangat talaga dahil sa kanila. And isa rin sa umaangat yung kakalidad at kwento ng mapapanood natin sa October 22. Yes. Everyone Knows Everyone, directed by Alessandra De Rossi. At tiyak akong makaka-relate kayo dito, kaysa mapa-Gen Z kayo, kaysa mapa-millennial kayo. Ang pelikula na po to is for everyone. Kaya inaanyahan po namin kayong manood sa October 22. At napakaraming magagaling po na artista ang kabilang dito. Kaya manood po kayo sa sinehan, isama niyo po ang inyong mga kaibigan, or isama niyo si everyone. Ayan. Thank you, Kelvin. Thank you. Congrats. Thank you. Sunod-sunod yung blessing. Thank you. Thank you. Thank you.